Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 25, 2025. Ang araw na ito ng Abril 25 ay naghahatid ng natatanging enerhiya para sa iyo, mahal kong Aries. Habang ang buwan ay nagpapahinga sa iyong tanda, ang lalim ng iyong damdamin ay maaaring unti-unting lumutang sa ibabaw, at sa pagkakataong ito, hindi mo na ito kayang itago. Maging tapat tayo, may mga araw na mas pinipili mong itikom ang damdamin, hindi dahil sa kakulangan ng pakialam kundi dahil ito ang iyong paraan ng pagprotekta sa sarili mula sa sakit at panghuhusga ng mundo. Ngunit ngayon, hinihikayat kang kilalanin ang lakas sa loob ng iyong emosyon, sapagkat dito mo mahahanap ang tunay mong tapang. Ang pagpapakita ng iyong kahinaan ay hindi tanda ng pagkatalo, ito ay patunay na ikaw ay totoo, buo, at may lalim. Sa paglalakbay mo ngayong araw, hayaang paunahan ka ng likas mong katapangan sa bawat galaw, pasya, at pananalita. Isa kang nilalang na isinilang upang mamuno, hindi lamang sa aksyon kundi pati sa emosyon. Sa bawat hakbang mo sa araw na ito, suriin mo ang tunay mong intensyon. Hindi sapat ang pagkilos lamang, mahalagang malinaw sa iyo kung bakit mo ito ginagawa. Sa pamamagitan ng pagkilala sa dahilan ng iyong mga layunin, mas mapapalalim mo ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo, mga kaibigan, kapamilya, o kasamahan na minsan mong hindi napapansin ngunit laging naroroon. Habang nararamdaman mo ang bugso ng emosyon, alalahanin mong hindi mo kailangang itago ang lahat. May mga tao sa paligid mo na handang makinig, umalalay, at yakapin ka sa kabuuan mo, kahit pa sa mga bahagi mong tila gusto mong itago. Ang pagbubukas ng puso ay hindi madaling hakbang, ngunit ito'y susi sa mas malalim na ugnayan. Kapag ibinahagi mo ang iyong mga pangarap at inaasam sa buhay, binibigyan mo rin ng inspirasyon ang iba upang ipaglaban ang sarili nilang pangarap. Sa prosesong ito, hindi lamang ikaw ang napapalakas, kundi ang buong paligid mo rin. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang itutok ang makapangyarihang enerhiya ng Aries sa mga gawaing may kabuluhan. Isiping mabuti kung paano naapektuhan ng iyong mga desisyon ang hindi lamang ang sarili, kundi pati na rin ang mga taong bahagi ng iyong buhay. Mula sa maliliit na pagkilos hanggang sa malalaking desisyon, ang lahat ng ito ay may epekto. Kaya bago pa man sumabak sa isang gawain, itanong mo muna sa sarili, ito ba ay makakabuti sa akin at sa iba? Ang simpleng tanong na ito ang magsisilbing gabay upang makamit mo ang pagkakabalanse sa pagitan ng personal na layunin at kolektibong kabutihan. Sa panahong ang damdamin mo ay nasa sukdulan, maaring galit, lungkot, saya, o inspirasyon, humanap ka ng gitna. Ang balanse ay hindi nangangahulugang pagputol ng emosyon, kundi pag-unawa sa mga ito. Kapag naunawaan mo ang pinagmumulan ng damdamin mo, mas madali mong makikita kung paano ito gamitin bilang inspirasyon sa halip na hadlang. Kaya't kung nakakaramdam ka ng bigat sa puso ngayon, marahil ay panahon na upang bitawan ang kung anuman ang hindi na nakatutulong sa iyo. Magpatawad kung kinakailangan, hindi lang sa iba kundi lalo na sa sarili. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pula, isang kulay ng katapangan, buhay, at simula. Ang kulay na ito ay magpapaalala sa iyo ng apoy na likas sa iyong puso, apoy ng pagkilos, ng pag-ibig, at ng adhikain. Ang iyong maswerteng numero ay 3 at 7, 3 numero ng paglikha, at 7 numero ng espiritualidad at introspeksyon. Magandang gawin ngayong araw ang isang maswerteng gawain, gaya ng pag-uusap mula sa puso sa isang taong mahalaga sa iyo, o kaya'y pagsusulat ng journal kung saan malaya mong maipapahayag ang iyong tunay na nararamdaman. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang katotohanang hindi mo kailangang maging perpekto upang mahalin o upang magtagumpay. Ang pagiging totoo sa sarili ay higit pa sa anumang imahe na nais mong ipakita sa mundo. Habang pinipili mong maging matapang sa kabila ng iyong pag-aalinlangan, habang pinipili mong magmahal kahit nasaktan ka na noon, at habang pinipili mong makinig kahit gusto mong magsara, tandaan mong isa kang buhay na patunay ng lakas na nasa loob ng mararamdaming puso. Ang mga hakbang na ginawa mo ngayong araw, gaano man kaliit, ay bahagi ng mas malaki mong paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa at mas malayang pamumuhay.
Kaya sa huling sandali ng Abril 25, hayaan mong magpasalamat sa mga sandaling nagturo sa iyo kung paano maging bukas, matatag, at may pagmamalasakit. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa emosyon, ito rin ay tungkol sa koneksyon, sa intensyon, at sa tunay na layunin. Patuloy kang magniningning, Aries, at huwag kalimutang ang iyong presensya ay may kapangyarihang magbago ng mundo ng ibang tao. Maging ilaw ka hindi sa ingay kundi sa liwanag ng katapatan, at sa ganoon, tunay mong mararamdaman ang kabuuan ng iyong pagkatao. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 25, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 25, damhin mo ang kakaibang lakas na bumabalot sa iyong buong pagkatao. Ang iyong likas na enerhiya bilang isang Taurus ay kumikislap ngayon, taglay nito ang isang magnetikong alindog na hindi maikakaila. Para kang sinag ng araw na unti-unting lumalaganap, umaabot sa puso ng mga taong nasa paligid mo. Ang iyong presensya ay may dalang init at kapanatagan, isang klase ng pang-akit na hindi lamang pisikal kundi emosyonal at espiritual din. Ito ang araw kung kailan tunay kang mapapansin ng mga kaibigan, ng pamilya, ng mga taong mahalaga sa iyong landas dahil sa natural mong kakayahang maghatid ng aliw, kapanatagan, at kagandahan. Sa ilalim ng ganitong enerhiya, madarama mong may malakas na hatak na naghihikayat sa iyong magsimula ng panibagong kabanata. Isang kakaibang pagnanasa ang maaaring mag-udyok sa iyong makipagsapalaran sa mga hindi pamilyar, hindi komportableng teritoryo. Marahil ay tila may tinig mula sa kaibuturan ng iyong damdamin na humihimok sa iyo na tuklasin ang mga posibilidad sa labas ng iyong nakasanayang mundo. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, mahalagang yakapin ang iyong likas na kasensualihan, ang kakayahang maramdaman ang kagandahan sa paligid, ang kasiyahan sa mga simpleng bagay, at ang kagalakan sa mga koneksyong totoo. Huwag mong ipagwalang bahala ang kahalagahan ng mga ugnayan mo sa mga taong nagbibigay lakas at inspirasyon sa iyo. Sa gitna ng iyong pag-abot sa mga panibagong layunin, pagtuunan ng pansin ang mga relasyon na nagdudulot ng katatagan sa iyong pagkatao. Ang pagpapasalamat ay isa sa mga pinakamakapangyarihang emosyon na maaari mong iparamdam ngayon. Ito ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong sa iyo at sa mga taong nagmamalasakit, tumutulong, at patuloy na nagbibigay ng suporta sa iyong paglalakbay. Sa pamamagitan ng pasasalamat, lumalalim ang mga koneksyon. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kabutihan ng iba, tumitibay ang pundasyon ng pagkakaibigan at pagmamahal. Sa iyong pagharap sa araw na ito, mahalagang maging mapagmatsyag ka sa mga bagay na mayroon ka na, mga kakayahan, karanasan, at kaalamang naipon mo sa paglipas ng panahon. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga kasangkapan at oportunidad sa iyong paligid, sapagkat ang mga ito ang magiging tulay patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ang iyong taglay na karisma ay isang makapangyarihang sandata, ngunit kailangang isama ito sa malinaw na layunin at masusing pagplano. Kapag pinag-isa mo ang iyong halina sa matibay na diskarte, magbubunga ito ng mga tagumpay na magbibigay sa iyo ng katuwang sa espiritual at materyal na aspeto ng iyong buhay. Sa araw na ito, makinig ka sa mga bulong ng iyong kalooban. Sa likod ng bawat ingay ng mundo, may tinig na bumubulong sa iyo, isang panawagan upang magbago, upang lumaya, at upang maging mas buo. Ang pagnanasa mong magkaroon ng bago ay hindi basta kapritsyo, ito ay isang tanda ng iyong pag-usbong bilang tao. Mahalaga na magbigay ka ng pagkakataon sa sarili mong lumayo muna sa rutinaryong mga gawain at sumubok ng isang bagay na kakaiba, mga bagong lugar, bagong kaalaman, o bagong pananaw. Sa pamamagitan ng mga bagong karanasang ito, mas makikilala mo ang sarili mo at higit mong mauunawaan kung ano talaga ang nagpapasaya at nagpapalalim ng iyong buhay. Maswerteng kulay mo ngayon ang pastel na berde, kulay ng paghilom, kalmado, at pag-usbong. Ang berde ay sumisimbolo ng pagkakabalanse at kaayusan, dalawang bagay na natural mong hinahangad. Gamitin mo ang kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong paligid upang mapanatili ang panloob mong balanse. Ang maswerteng numero mo naman ay 6, 11, at 22, mga numerong may dalang mensahe ng pagkakaisa, intuisyon, at malalim na koneksyon sa sarili. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglilinis ng iyong personal na espasyo, isang simpleng aktibidad na magbubukas ng daluyan ng sariwang enerhiya at magpapalinaw ng iyong isipan. Isang mahalagang paalala para sa araw na ito, huwag mong hayaang ang mga inaasahan ng iba ang magdikta sa daloy ng iyong mga desisyon. Ikaw ang tanging tunay na nakakakilala sa sarili mong mga pangangailangan, at ikaw din ang makaalam kung kailan ka handang tumanggap ng pagbabago.
Bagaman mahalaga ang opinyon ng iba, mas mahalagang pakinggan mo ang sarili mong tinig, ang boses na nagsasabi kung ano talaga ang tama para sa iyo. Bigyang halaga mo rin ang mga sandaling ikaw lamang ang kasama mo, dahil sa katahimikan mo maririnig ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw na ito, ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang lahat ng nangyari. Ang bawat ngiti, bawat pag-aalinlangan, bawat hakbang, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malawak na kwento ng iyong pag-unlad. Tanggapin mo ang lahat ng emosyon, at alalahanin na ang bawat damdamin ay may layunin. Sa ilalim ng lahat ng ito ay ang iyong matibay na pundasyon bilang isang Taurus, isang taong may lalim, may kababaang loob, at may kakayahang magmahal ng wagas. Habang papalapit na ang gabi, dalhin mo ang pasasalamat sa puso mo, at hayaang ang kapayapaan ng katahimikan ay maging yakap mo. Magpahinga ka, at maghanda sa mga bagong kabanatang naghihintay sa iyo bukas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 25, 2025. Ngayong araw, habang dumarampi sa himpapawid ang enerhiya ng buwan, isang di maipaliwanag na sigla ang tila bumabalot sa iyong espiritu. Ang tila apoy na sumiklab mula sa loob mo ay nagbibigay liwanag sa mga ideya, intensyon, at direksyong matagal mo nang iniisip, ngunit tila natabunan ng mga alalahanin ng kahapon. Ang likas mong kakayahang gawing simple ang mga bagay na komplikado ay higit pang nangingibabaw ngayon. Sa bawat hamon na lumilitaw sa iyong isipan o paligid, dala mo ang abilidad na makita ang pinakapayak at praktikal na solusyon, isang talento na hindi basta-basta matutumbasan. Kaya't sa bawat sitwasyong tila magulo o hindi malinaw, hayaan mong ang talino at linaw ng iyong pag-isip ang umakay sa iyo. May lakas kang taglay ngayon para hindi lamang lutasin ang mga bagay kundi baguhin ang daloy ng mga ito pabor sa iyong kapakanan. Habang tinatahak mo ang araw ng Abril 25, bigyang pansin ang bigat na maaaring dala ng katamaran o kawalan ng gana. Sa unang tingin, ito ay maaaring maliit na bagay lamang, isang pag-antala ng gawain, isang hindi pagtupad sa plano, o isang pagpilit na magpahinga ng hindi naman pagod. Ngunit kung tutuusin, ang mga ganitong uri ng katamaran ay dumarami at lumalalim sa ating isipan na parang ulap na dahan-dahang tumatakip sa araw. Minsan, hindi natin namamalayan na ito na pala ang pumipigil sa atin para tuparin ang ating mga layunin. Subalit kapag kinilala at tinanggap mo ang katotohanan ito, binubuksan mo ang pinto patungo sa isang mas malawak na kamalayan at determinasyon. Sa halip na hayaang igapos ka ng katamaran, gamitin mo ito bilang paalala na kailangan mong magising, gumalaw, at muling hanapin ang iyong layunin. Ang enerhiya ng araw na ito ay tumatawag sa iyo na gumising mula sa pagkaantala at yakapin ang inspirasyon bilang gabay. Ngayong araw din, hinihimok ka ng universo na huminto muna at pahalagahan ang mga tao sa paligid mo, mga taong nagbibigay kulay, lakas, at suporta sa iyong paglalakbay. Maaaring ito ay isang kaibigang laging nakikinig, isang kapamilya na palaging nandyan, o isang estranghero na nagpakita ng kabutihan sa panahong kailangan mo ito. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pasasalamat, hindi lamang ikaw ang makikinabang kundi pati na rin ang kanilang mga damdamin. Ang munting salitang "salamat" ay maaaring magbukas ng puso, magtibay ng samahan, at magsilbing tulay patungo sa mas malalim na ugnayan. Kaya't huwag matakot magsabi ng nararamdaman mo, hindi ito kahinaan, kundi katapangan. Ang pagpapakumbaba at pagpapakita ng pagpapahalaga ay mga sandatang bumubuo ng matibay at tunay na koneksyon sa mundo. Sa kabila ng kasiglahan ng araw na ito, huwag mong kalimutan ang iyong pisikal na kalusugan at kabuuang kapakanan. Minsan, sa sobrang abala sa pag-abot ng mga mithiin, nakakaligtaan na natin ang pangangalaga sa sarili, ang sapat na tulog, ang tamang pagkain, ang simpleng paghinga at pagninilay. Ito ang mga gawaing tila simple, ngunit sa katotohanan ay pundasyon ng isang mas malakas na katawan at matatag na isip. Kaya't gawin mong prioridad ang sarili mong kalusugan. Magsimula sa maliliit na hakbang, uminom ng maraming tubig, maglakad-lakad sa umaga, lumanghap ng sariwang hangin, o makinig sa katahimikan habang pinapahinga ang iyong isipan. Ang simpleng pag-aalaga sa sarili ay maaaring magbunga ng mas matinding lakas upang mas malayang maipamalas ang iyong galing at likas na kislap bilang isang Gemini. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw, ang kulay ng katahimikan, katalinuhan, at komunikasyon. Ipinapaalala nito sa iyo ang kahalagahan ng malinaw na pag-uusap, ng tahimik ngunit malalim na pagninilay, at ng kalmadong pagkilos.
Ang maswerteng numero mo naman ay 7 at 18, mga numerong sumisimbolo ng espiritual na paggising, panloob na kaalaman, at malawak na pag-unawa. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay pagsusulat. Ang simpleng paglalagay ng iyong saloobin sa papel ay maaaring magsilbing daan upang mas mailabas mo ang iyong emosyon at maayos ang iyong iniisip. Ito rin ay maaaring maging daan para matuklasan ang mga pangarap na matagal nang nakabaon sa iyong puso. Ngayong araw, ginagabayan ka ng isang panawagan para magpakatotoo sa iyong sarili. Huwag mong ikubli ang tunay mong damdamin o ang nais mong iparating. Huwag kang matakot ipakita ang iyong mga ideya, kahit na ito ay hindi karaniwan o tanggap ng nakararami. Ang araw na ito ay nagbibigay ng lakas upang maging matatag ka sa kung sino ka talaga. Sa pagsunod sa iyong paniniwala at damdamin, makikita mong mas malinaw ang iyong landas at mas magiging madali ang pagtahak dito. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng panahon upang manahimik at magnilay. Tanungin ang sarili, ano ang mga nagawa ko ngayon na tunay na nagpapalapit sa akin sa aking layunin? Hindi kailangang malaki agad ang mga hakbang, ang mahalaga ay ang pagkilos. Sa bawat araw na nagdaraan, unti-unting nabubuo ang mas malawak mong pangarap. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang simpleng desisyon o maliit na pagkilos, ang mga ito ang nagsisilbing mga batong tuntungan patungo sa mas mataas na antas ng sarili mong pag-unlad. Ang huling paalala para sa iyo, mahal na Gemini, ay ito, yakapin mo ang bawat sandali ng araw na ito na may puso at diwa. Ang kalinawan, kagalingan, at koneksyon na iyong mararanasan ngayon ay bunga ng iyong bukas na kalooban. Hayaan mong ang iyong isip ay manahan sa liwanag ng katotohanan, at ang iyong puso ay mamuhay sa kabutihan. Sa pagtahak mo sa landas na ito, matutuklasan mong hindi mo kailangang hanapin pa sa iba ang sagot, nasa loob mo na ito. Magtiwala sa sarili, igalang ang iyong kakayahan, at buong pusong tanggapin ang paglalakbay na nakalaan para sa iyo. Patuloy mong ipunin ang lakas na mula sa loob. Tandaan, ikaw ay isinilang hindi lamang upang makibagay, kundi upang magningning. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Abril 25, 2025. Sa araw na ito, habang dahan-dahang bumabalot ang katahimikan ng Abril 25, mararamdaman mo ang isang kalmadong enerhiya na tila yumayakap sa iyong kaluluwa. Hayaan mong ang katahimikang ito ay sumanib sa iyong buong pagkatao. Bilang isang Cancer, likas sa iyo ang pagiging mapagmuni-muni, na parang isang lawa na walang alon, tahimik ngunit may malalim na kasaysayan sa ilalim. Sa araw na ito, pinapaalalahanan ka na ang iyong damdamin ay hindi lamang basta reaksyon, ito ay pintuan patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili mong kakayahan, pagnanasa, at pangangailangan. Habang tahimik ang paligid, baka mapansin mo rin ang pag-usbong ng mga emosyon na hindi palaging kaaya-aya. Isa na rito ang paninira o spite, isang damdamin na tila unti-unting gumagapang sa iyong kalooban. Minsan ay hindi natin namamalayan, ngunit ang ganitong emosyon ay parang maliliit na bato na inihagis sa mahinahong tubig, gumagawa ito ng alon, bumabasag sa kapayapaan ng ating isipan. Mahalaga ngayon na kilalanin mo ang ganitong damdamin, hindi upang hatulan ang sarili, kundi upang maunawaan ito at malayang pakawalan. Sa pamamagitan ng pagtanggap na meron tayong ganitong damdamin, unti-unti rin tayong lumalaya mula sa bigat na dulot nito. Mahalagang paalalahanan ang sarili na hindi mo kailangang manatili sa ilalim ng anino ng panibugho o sama ng loob. Sa halip, piliin mong tumira sa liwanag ng pagkilala at pagpapatawad. Ang pagpili ng kapayapaan sa gitna ng galit o hinanakit ay isang anyo ng lakas. Isa itong paalala na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob, at ang kagalakan ay mas madaling maramdaman kapag malaya ang puso sa hinanakit. Hayaang ang katahimikan ng araw ay maging paanyaya para sa iyo na magpahinga, hindi lang sa katawan, kundi sa isipan at damdamin din. Sa gitna ng katahimikang ito, hayaang manahan ang pasasalamat sa puso mo. Maglaan ng ilang sandali upang tanawin ang mga biyayang nasa paligid mo, mga ugnayan, karanasan, mga simpleng bagay na nagpapagaan ng araw-araw. Ang pasasalamat ay parang liwanag na dumarampi sa malamlam na ilog, ginagawang mas maliwanag ang iyong panloob na mundo. Habang pinapahalagahan mo ang bawat bagay na nasa paligid mo, mas lalong lumalalim ang iyong koneksyon sa kasalukuyan. Ang kasalukuyan ay hindi lang basta panahon, ito ay biyayang dapat yakapin. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, mapapansin mo rin ang enerhiya na tila gumagalaw ng mas mabilis kaysa karaniwan.
May pagkakataong para bang hinihila kang sumabay sa agos ng mabilis na mga desisyon at biglaang aksyon. Sa ilalim ng ganitong enerhiya, maaaring madama mo ang pagtulak na maging matapang sa pagpili para sa sarili. Ito ay isang paanyaya na pakinggan mo ang tunay mong kagustuhan at igalang ang iyong mga hangarin. Ngunit kahit napapaligiran ka ng ganitong kasiglahan, tandaan mong huwag hayaang malunod ka dito. Magpakatatag at manatili sa gitna ng bagyo. Mag-ugat sa iyong katotohanan upang kahit saan ka mandalhin ng agos, alam mong hindi ka mawawala. Ang susi sa araw na ito ay balanse. Hindi mo kailangang puwersahin ang sarili na maging produktibo kung ang puso mo ay humihingi ng pahinga. Sa halip, damhin mo ang ritmo ng araw. Makinig sa iyong katawan. Makinig sa iyong damdamin. Ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa dami ng gawa, kundi sa kakayahang makinig sa sarili. Baka sa pamamagitan ng tahimik na pakikinig, marinig mo ang tinig ng iyong kaluluwa, at ito ang magtuturo sa iyo ng landas patungo sa panloob na kapanatagan. Ang iyong emosyonal na kalinawan ay magiging matibay mong sandigan ngayon. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyong kailangang gawin, gabayan ka ng iyong pakiramdam. Ang iyong puso ay hindi lang basta nakadarama, ito rin ay marunong umunawa. Kapag pinagkatiwalaan mo ang iyong emosyon, lalo mong mauunawaan kung aling direksyon ang tunay na makabubuti sa iyo. Panatilihing bukas ang puso sa koneksyon sa ibang tao. May mga pagkakataon ngayong mararamdaman mong muli ang init ng ugnayan, mga pag-uusap na puno ng pangunawa, mga yakap na walang salita, ngunit ramdam ang kalinga, at mga sandaling tahimik pero buo ang koneksyon. Huwag katakutang muling makipag-ugnayan, lalo na kung ito ay magbibigay gaan sa damdamin. Sa pagbibigay ng puwang para sa kapayapaan at pasasalamat, unti-unti mong pinapalitan ang mga naiwang bakas ng hinanakit ng pag-ibig at pag-unawa. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay puting perlas, kulay ng kadalisayan, katahimikan, at liwanag. Ang kulay na ito ay tutulong upang panatilihin mong malinaw ang iyong pananaw at balanse ang iyong emosyon. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 3, 11, at 25, mga numerong sumisimbolo ng koneksyon, bagong simula, at emosyonal na paglaya. Subukang gumawa ng maswerteng gawain tulad ng pagtatanim ng halaman, paglilinis ng tahanan, o pagsulat sa journal ng mga bagay na pinasasalamatan. Ang mga simpleng gawaing ito ay may kakayahang ibalik ka sa kasalukuyan at magbigay ng damdaming kapanatagan. Ngayong araw, ang pinakamahalagang paalala ay ito, sa gitna ng galaw ng mundo, sa dami ng emosyon, at sa alon ng panlabas na enerhiya, ikaw pa rin ang may kapangyarihang pumili ng kapayapaan. Ikaw ang may kakayahang bumuo ng sarili mong katahimikan, hindi bilang pagtakas, kundi bilang pagkilala sa kahalagahan ng katahimikan sa paghilom, sa pag-unlad, at sa pagtanggap sa sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ka ng panahon upang umupo ng tahimik. Pumikit. Huminga ng malalim. Alalahanin mo ang mga sandaling nagpangiti sa iyo, ang mga bagay na natutunan mo, at ang mga damdaming dumaloy sa loob ng maghapon. Sa bawat sandaling ito, ipagpasalamat mo ang buhay na patuloy na yumayakap sa iyo. Magtiwala ka na bukas, may panibagong liwanag na magdadala ng pag-asa, lakas, at pag-ibig. Maging banayad sa sarili. Maging mapagpatawad. At higit sa lahat, maging tapat sa kung sino ka. Dahil sa puso ng isang cancer na tulad mo, naroon ang kalalimang bihira lamang masilip, at sa araw na ito, iyon ang pinakamagandang handog mo sa mundo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 25, 2025. Sa araw na ito ng Abril 25, ang iyong matapang na determinasyon ay sumisikat na parang araw sa gitna ng kalangitan. Ang ningning ng iyong kalooban ay hindi maikakaila, isa kang ilaw na gumagabay hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Habang tinatanggap mo ang walang hanggang posibilidad na hatid ng araw na ito, hayaang akayin ka ng enerhiya ng universo tungo sa mga hakbang na magpapaunlad sa iyong pagkatao. Kapag pinili mong buksan ang iyong isipan sa mga senyales at mensahe mula sa paligid, mas madali mong makikita ang mga bagong pananaw na maaaring magbigay sigla sa iyong mga pangarap. Sa panahong ito, bawat sandali ay may kakayahang humubog sa landas na iyong tinatahak, kaya't maging mapanuri ka sa bawat kilos, salita, at reaksyon ng mundo sa iyong mga intensyon. Ang araw na ito ay paalala ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa halip na ituring ang iyong sarili na laging kailangang manguna ng mag-isa,
mapapagtanto mong ang tunay na lakas ay nagmumula sa pakikipagkapwa, sa pakikinig, at sa pakikipagbukluran sa mga taong may layunin ding abutin ang kabutihan. Sa bawat usapan o pagkikita ngayon, sikapin mong magbigay ng inspirasyon, ngunit higit pa roon, tanggapin din ang mga ideya at damdamin ng iba bilang bahagi ng iyong sariling pag-unlad. Sa ganitong paraan, ang enerhiya ng mga taong pinili mong pakisamahan ay magiging gasolina ng iyong sariling tagumpay. Huwag mong maliitin ang epekto ng isang simpleng koneksyon o suporta, sapagkat ito ang pwedeng maging tulay sa mga tagumpay na matagal mo nang minimithi. Ngayon, ikaw ay hinahamon ng kalikasan at ng iyong espiritu na harapin ang mga takot na matagal nang itinatago sa kaibuturan ng iyong damdamin. Ito ang panahong maaaring mailantad ang mga bagay na minsan mong inilihim, kahit sa iyong sarili, mga pag-aalinlangan, pangamba, at kawalang katiyakan. Ngunit huwag kang matakot, sapagkat taglay mo ang likas na tapang at dignidad upang harapin ang mga ito. Sa halip na talikuran ang mga takot na ito, tanggapin mo sila bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Kapag niyakap mo ang iyong kahinaan, doon magsisimula ang tunay na lakas, ang lakas na hindi lamang nakabase sa tagumpay kundi sa kakayahang lumaban at tumayo sa gitna ng pagdududa. Ngayon, bawat hakbang ay isang pagsasabuhay ng katapangan, at ang araw na ito ay isa sa mga magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magliwanag. Habang patuloy mong iniikot ang iyong mundo, asahan mong may mga pagbabagong darating, maaaring sa paraan ng pananamit, estilo ng pananalita, o maging sa pananaw mo sa sarili. Ang mga pagbabagong ito, gaano man kaliit, ay may dalang napakalalim na kahulugan. Maaaring ngayon ang araw kung kailan mo mapapansin ang iyong bagong kagustuhan sa mas makulay na pananamit, o kaya'y bigla kang maakit sa isang bagong forma ng sining o paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagbabago, kundi isang simbolo ng pagbabagong espiritual, isang senyales na unti-unti mong tinatanggap ang iyong sarili sa kabuuan. Huwag kang matakot sa mga bagong pagtuklas na ito, kahit pa hindi ito agad nauunawaan ng iba. Tandaan, ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa tapang na maging totoo sa iyong sarili. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay gintong dilaw, isang kulay na sumisimbolo ng kasaganaan, tapang, at kaliwanagan ng isipan. Sa pagsusuot o pagtingin sa kulay na ito, maaaring mas maging malinaw ang iyong mga intensyon, at mas madaling makakonekta sa iyong mga layunin. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayong araw ay 2, 9, at 17. Pansinin kung paano maaaring lumitaw ang mga numerong ito sa iyong araw. Maaari itong maging address, oras, o kahit sa halaga ng isang bagay. Huwag mong baliwalain ang tila simpleng sinyales, dahil ito ay maaaring maging mensahe mula sa universo. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglilinis ng iyong personal na espasyo. Maaari mong ayusin ang iyong mesa, itapon ang mga bagay na hindi na kailangan, o muling ayusin ang iyong silid. Sa paggawa nito, nililinis mo rin ang iyong isipan at nagbibigay ka ng daan para sa bagong inspirasyon. Ang payo ng bituin para sa iyo ngayong araw ay ito: huwag mong hayaang ang mga dating pagkatalo o pagkukulang ay sirain ang kasalukuyan mong kumpiyansa. Sa halip, tingnan mo ang mga ito bilang pundasyon ng iyong kasalukuyang tagumpay. Lahat ng sakit, hirap, at pagkakamali ay naging gabay upang ikaw ay maging matatag at mas maunawain. Sa pagtanggap mo sa buong proseso ng iyong paglago, mas mapapalalim mo ang koneksyon mo sa iyong sarili. Hindi lahat ng araw ay puno ng pag-usbong, ngunit ang bawat araw ay may dalang pagkakataon upang mas makilala mo pa kung sino ka talaga. Ngayong natapos mo na ang araw, hayaan mong namnamin mo ang lahat ng emosyon, tagumpay, at kahit ang mga maliit na pagkukulang na naranasan mo. Sa kabila ng mga ito, isa lang ang malinaw: ikaw ay patuloy na lumalaban, patuloy na umaasa, at patuloy na naglalakad sa daang iyong pinili. Sa paglubog ng araw, dalhin mo sa iyong puso ang tiwala na ang bawat kilos mo, gaano man ito kaliit, ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong tadhana. Kaya bukas, bumangon ka ulit ng may bagong sigla, at ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa kung saan ka talaga nararapat. Ang liwanag mo ay hindi kailanman mawawala, dahil ito ay hindi lamang nanggagaling sa araw, kundi sa puso mong walang sawang lumaban at magmahal. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 25, 2025. Habang unti-unting sumisikat ang araw ngayong Abril 25, isang panibagong enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, isang siglang tila nang gagaling sa kaibuturan ng kalikasan at ng iyong sarili.
Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng araw, dama mo ang kakaibang pag-agos ng inspirasyon at kasiglahan sa iyong paligid. Bagaman natural sa iyong pagkatao ang manahimik at magmuni-muni sa sariling mundo ng kaisipan, ang araw na ito ay tila isang paanyaya para sa iyo na makahanap ng balanse sa pagitan ng tahimik na pagninilay at ng buhay na enerhiyang umiikot sa iyong paligid. Minsan, sa gitna ng katahimikan, naririnig mo ang pinakaimportanteng tinig, ang sa iyong puso. Ang kasalukuyang enerhiya ay tila nagtutulak sa iyong gawin ang mga bagay na matagal mo nang binabalak, ngunit hindi mo pa nasisimulan. Minsan, ang pagkaantala ay nagmumula sa takot o pagdududa sa sarili, ngunit ngayon, tila sinasabi ng kalikasan na ito na ang tamang panahon. Ang mahalaga ay marunong kang tumigil paminsan-minsan, hindi para umatras kundi para suriin kung nasaan ka na at kung saan ka patungo. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw ang iyong layunin. Sa gitna ng mabilis na takbo ng mundo, ang pagkakaroon ng tahimik na sandali ay isang biyaya, isang pagkakataon upang ayusin ang mga kalat sa isipan at bigyang linaw ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Mahalaga ring pagnilayan kung paanong ang mga damdaming tulad ng pagkabalisa o sobrang kasiglahan ay may kakayahang makaapekto sa iyong pang-araw-araw na desisyon. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng bugso ng damdamin, nawawala ang linaw ng iyong pag-isip. Hindi mo agad namamalayan, pero ang maliliit na desisyon ay maaaring maging pundasyon ng mga malalaking pagbabagong darating. Kaya naman, ang pagkakaroon ng oras para sa katahimikan at pagninilay ay hindi lamang isang kaginhawahan, kundi isang uri ng pagmamahal sa sarili. Sa mga sandaling ito, napapaalala sa iyo kung ano talaga ang mahalaga, kung ano ang dapat mong pagsikapan, at kung ano ang dapat mong pakawalan. Ang araw na ito ay isang mainam na pagkakataon upang linangin ang iyong mga ideya at buhayin muli ang iyong malikhaing diwa. Isang simpleng ritual, gaya ng pagsisindi ng kandila, ay maaaring magsilbing simbolo ng pag-asa at kaliwanagan. Maaari mo ring subukang isulat sa isang journal ang iyong mga layunin, pangarap, o maging ang mga tanong na matagal mo nang gustong sagutin. Sa bawat salitang isinusulat mo, para kang lumilikha ng tulay patungo sa mas malinaw na kinabukasan. Ang mga munting hakbang na ito, kahit tila maliit sa paningin ng iba, ay may makapangyarihang epekto sa iyong emosyonal at espiritual na kalusugan. Sa gitna ng siglang nararamdaman mo, huwag mong kalimutan na may kapangyarihan ang iyong mga instinct. Ang iyong kakayahang makiramdam, mag-analisa, at tumugon ng may kababaang loob at katalinuhan ay isang natatanging regalo. Hindi mo kailangang palaging sumabay sa ingay ng paligid. Minsan, mas mainam ang manahimik upang mas marinig mo ang sarili mong boses. Ang araw na ito ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita sa panlabas na anyo, madalas, ito ay nasa tahimik na katatagan ng puso at isipan. Sa aspeto ng emosyon, baka mapansin mong mas madali kang naapektuhan ng kilos o salita ng iba. Normal lamang ito, lalo na kung ikaw ay nasa yugto ng introspeksyon. Pero tandaan, hindi lahat ng damdamin ay kailangang ipaglaban, at hindi rin lahat ng emosyon ay dapat itago. Mahalaga ang tamang timpla, ang kakayahang kilalanin ang iyong nararamdaman, tanggapin ito, at pagkatapos ay hayaan itong dumaan nang hindi ka nito kinokontrol. Ang pagharap sa iyong emosyon ng may pagmamahal at pag-unawa ay susi sa mas matatag na pagkatao. Sa iyong mga ugnayan, sa pamilya, sa mga kaibigan, o sa iyong minamahal, mahalaga ngayon ang bukas na komunikasyon. Huwag matakot magsabi ng totoo, lalo na kung ito'y magmumula sa malasakit at paggalang. Ang pagiging tapat ay hindi nangangahulugang pagiging mapanakit, ito ay pagiging tunay. Sa pagiging bukas mo, nagiging inspirasyon ka sa iba na gawin din ito. Sa ganitong paraan, mas tumitibay ang mga ugnayan, mas lalong lumalalim ang koneksyon. Pagdating naman sa iyong kabuhayan o karera, ang araw na ito ay maaaring magdala ng bagong ideya o solusyon sa matagal mo ng problema. Huwag maliitin ang mga biglaang pag-iisip, minsan, ang ideyang hindi mo pinapansin ang siyang magbibigay daan sa bagong oportunidad. Panatilihing bukas ang iyong isip at huwag matakot subukan ang mga bagay na nasa labas ng iyong comfort zone. Sa ganitong paraan, napapalawak mo hindi lamang ang iyong kakayahan, kundi pati na rin ang iyong pananaw sa buhay. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw, kulay ng kapayapaan, katalinuhan, at espiritual na pag-unlad. Isuot mo ito o gamitin sa mga bagay na ginagawa mo upang palakasin ang iyong konsentrasyon at inner clarity. Ang maswerteng numero mo ay 12 at 35, mga numerong sumisimbolo ng pagbabago, lakas ng loob, at pagbabalik ng balanse sa buhay.
Ang maswerteng gawain ay ang pagtatanim ng halaman o simpleng pag-aalaga ng kalikasan, dahil ito ay konektado sa iyong pangangailangan para sa katahimikan at koneksyon sa natural na mundo. Sa pagtatapos ng araw, mainam na maglaan ka ng sandali para magpasalamat sa lahat ng natutunan mo, maging ito man ay tungkol sa sarili, sa ibang tao, o sa mga karanasang bumungad sa iyo. Bawat hakbang mo ngayong araw ay may kabuluhan. Ang bawat emosyon, kahit gaano pa ito kaliit, ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong paglago. Kaya't huwag mong baliwalain ang sarili mong proseso. Ang payo ko para sa iyo ngayon ay ito, panatilihin mong bukas ang iyong puso at isipan. Harapin mo ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, bilang isang paanyaya sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Huwag mong pilitin ang mga bagay, hayaan mong ang mga ito ay dumaloy sa tamang panahon. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan, sa iyong pagkatao, at sa landas na iyong tinatahak. Sa ganitong paraan, matatagpuan mo ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Ngayong araw na ito, alalahanin mong ikaw ay isang nilalang na may kakayahang magbago, magpagaling, at magmahal ng totoo. Huwag mong hayaan ang mga panlabas na ingay ang magdikta kung paano ka mabubuhay. Sa halip, pakinggan mo ang tinig ng iyong kaluluwa, ang boses na nagsasabi kung nasaan ang iyong tunay na kapayapaan. Sa huli, ang araw na ito ay isang biyaya, isang paalala na ang lakas mo ay hindi lamang nasa iyong katalinuhan, kundi sa iyong kakayahang magmahal, magpatawad, at muling magsimula. Kung handa ka, Virgo, ang araw na ito ay maaaring maging simula ng isang panibagong kabanata sa iyong buhay, isang kabanatang mas puno ng liwanag, layunin at pag-asa. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa ika-25 ng Abril, 2025. Habang sumisikat ang araw sa petsang ito ng ika-25 ng Abril, naway mapansin mo ang kahima-himala at mahiwagang enerhiya na tila bumabalot sa iyong buong pagkatao. Sa panahong ito, napakalinaw ng iyong presensya, may kakaibang ningning at alindog ang iyong aura na umaakit sa mga tao sa iyong paligid, para bang sila'y mga gamo-gamo na hindi makatangging lumapit sa apoy. Ang iyong enerhiya ngayon ay hindi lamang kaakit-akit, kundi may malakas na kakayahang magbigay inspirasyon, tumawag ng atensyon, at magbukas ng posibilidad sa mga makabuluhang koneksyon at ugnayan. Sa gitna ng ganitong kapaligiran, mahalaga na yakapin mo ang likas mong kakayahan na makihalubilo, makipagkapwa, at maging sentro ng kagandahan at karisma. Sa bawat pakikipag-usap mo, sa bawat ngiti at tingin, may kapangyarihang dala ang iyong presensya, at dapat mo itong kilalanin, yakapin, at ipagdiwang. Sa panahong ito, mas magiging natural para sa iyo ang makipag-ugnayan sa iba sa mas malalim at mas makahulugang paraan. Gamitin mo ang iyong pambihirang kakayahan na makaramdam ng emosyon ng ibang tao, ang iyong empatya, upang maging mas mabuting tagapakinig at tagagabay. Maaari kang mapalapit sa mga taong noon ay tila mailap, at maaari mo ring mapansin na mas maraming naghahanap ng iyong presensya, payo, o simpleng pakikisama. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, tandaan na ang tunay na kapangyarihan ng isang Libra ay hindi lamang nasa labas na kaakit-akit, kundi sa panloob na balanse. Ang kakayahang mapanatili ang katahimikan sa loob kahit sa gitna ng mga pagsubok o kaguluhan sa labas. Ngayon, taglay mo ang pangako ng isang makapangyarihang araw. Ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na buksan ang iyong matapang na puso at hayaang gabayan ka nito sa iyong mga aksyon. Hinihimok ka ng mga bituin na harapin ang iyong mga hangarin ng may buong tapang, pagpapasya, at determinasyon. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, sa bawat desisyong tatahakin mo, paalalahanan mong ikaw ay may likas na kakayahang lampasan ang alinmang balakid. Hindi ito panahon ng pag-aalinlangan kundi ng buong loob na pagsulong. Sa oras na piliin mong tahakin ang landas ng katapangan, matatagpuan mo ang kalinawan at focus na matagal mo nang hinahanap. Sa mga darating na sandali, pwedeng may mga oportunidad na biglaang lumitaw, mga pag-uusap na nagbubukas ng bagong direksyon, mga alok na dati tila imposible, o kahit mga ideyang matagal mo nang tinatago sa puso pero ngayoy biglang gustong-gusto mong isakatuparan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin bilang mga palatandaan na ikaw ay lumalapit sa iyong tunay na layunin. Tandaan, ang bawat matapang na hakbang na ginagawa mo ngayon ay magtatakda ng hinaharap na iyong binubuo. Kaya't siguraduhin bawat desisyon ay may saysay, bawat kilos ay may direksyon, at bawat hakbang ay may kasamang tiwala sa sarili. Pakiramdaman mo ang lakas na nagtutulak sa iyo pasulong.
Ang enerhiyang ito ay parang hangin na tumutulak sa likod mo, malakas, mabilis, ngunit puno ng direksyon. Huwag mong hayaang mapalampas ang araw na ito nang hindi mo pinipili ang sarili mong mga pangarap. Tumingin ka sa iyong mga layunin at alalahanin kung bakit mo sila pinangarap sa simula. Ang paalala ng araw na ito, ang sansinukob ay nakikiisa sa iyong mga hangarin. Kaya't kung may bagay mang nagpapasiklab ng iyong damdamin, nagpapakilig sa iyong puso, o nagbibigay saysay sa iyong pag-iral, ituloy mo ito. Yakapin mo ito. Gawin mo itong sentro ng iyong araw. Sa aspeto ng pag-ibig, ang iyong alindog ay natural na mamamayani. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ay magandang panahon upang mas mapalalim ang inyong koneksyon. Isang simpleng pag-uusap ay maaaring maging susi sa mas matibay na samahan. Kung ikaw naman ay single, malaki ang posibilidad na may makatagpo kang taong mapupukaw ang iyong interes. Sa larangan ng karera, ang araw na ito ay nagdadala ng matinding enerhiya upang isulong ang mga ideyang dati mong pinagdududahan. Huwag matakot magpresenta ng bago o magsimula ng isang proyekto, ang tapang na ipapakita mo ay magbibigay ng inspirasyon sa iba. Sa pinansyal na usapin, maaaring may magandang oportunidad na dumating, ngunit kailangan ng maagap at matalinong desisyon. At sa aspetong emosyonal, alalahanin na ang pagiging matapang ay hindi lang pisikal, kundi pati sa pagkilala ng iyong sariling pangangailangan. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay kahel, sumisimbolo ng enerhiya, sigasig, at tapang. Ang kulay na ito ay magsisilbing paalala na ang apoy ng iyong kalooban ay palaging nariyan, handang magsindi ng liwanag kahit sa madilim na bahagi ng buhay. Ang iyong maswerteng numero ay 5 at 11, mga numero na nagpapahiwatig ng pagbabago at pagbabalik loob sa sarili. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat ng isang personal na intensyon o layunin at basahin ito ng malakas. Ang simpleng ritual na ito ay makatutulong upang maituon ang iyong isipan sa mga bagay na tunay mong pinahahalagahan at gustong marating. Bilang panghuling payo para sa araw na ito, huwag mong hayaang matabunan ng takot ang iyong liwanag. Ang pagiging totoo sa sarili, kahit ito'y nangangahulugang kailangang tanggapin ang pagiging iba, ay isang uri ng katapangan na hindi matatawaran. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang ilaw, at sa araw na ito, ang iyo ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Kaya't gamitin mo ito upang makita ang daan, gabayan ng iba, at higit sa lahat, liwanagan ang sarili mong puso. Sa pagtatapos ng araw, matutong pahalagahan ang iyong paglalakbay, ang mga sandaling na pagtanto mong mahalaga ka, at karapat-dapat sa bawat pangarap na inaasam mo. Dahil sa huli, ang pinakamasayang gantimpala ay hindi lang ang pag-abot ng layunin, kundi ang tapang na ipinakita mo sa bawat hakbang patungo rito. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 25, 2025. Habang umuusad ang petsang ito ng Abril 25, ang iyong tahimik ngunit matatag na lakas ay nagsisimulang lumaganap sa paligid mo. Hindi ito isang lakas na maingay o naghahanap ng papuri, kundi isang presensyang damang-dama ng mga tao sa iyong paligid, isang uri ng enerhiyang nagpapatahimik ng loob, nagpapalalim ng usapan, at nagdudulot ng inspirasyon. Sa araw na ito, mapapansin mong maraming tao ang tila naakit sa iyo, hindi lamang dahil sa iyong kakayahang tumindig sa kabila ng hamon, kundi lalo na sa lalim ng damdamin, pag-unawa, at katahimikang itinataglay mo sa iyong pagkatao. Sa mga sandaling ito, paalalahanan mong yakapin ang pakiramdam ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang nasa iyong buhay. Hindi man ito palaging malalaking bagay, minsan ay simpleng tahimik na oras, yakap ng isang mahal sa buhay, o ang pakiramdam ng katahimikan sa kalikasan, lahat ng ito ay may bigat at kahulugan na nagpapalalim sa iyong paglalakbay. Habang pinipili mong manatiling mapagpasalamat, ang init ng damdaming ito ay natural na umaapaw sa iyong pakikitungo sa ibang tao. Ang simpleng pagngiti, pagbati, o pag-alalay sa kapwa ay mas lalong magiging makahulugan at mag-iwan ng bakas ng kabutihan. Ang pagnanais na makilala, kilalanin at marinig ay tila lumalalim ngayon. Ang ganitong damdamin ay hindi kailangang ituring na kahinaan, Scorpio, kundi bilang paanyaya para ipahayag ang iyong sarili sa mas malikhain at tapat na paraan. Sa mga sandaling ito, mararamdaman mong may pagnanais kang magsalita, lumikha, o ipahayag ang mga saloobin mo, mga bagay na matagal mo nang itinatago o hindi napapansin. Maging bukas sa mga posibilidad. Maaaring ito na ang pagkakataon para marinig ang iyong boses, hindi lamang sa salita kundi sa gawa at damdamin.
Pakinggan mo rin kung paano tumutugon ang mga tao sa iyong enerhiya. Minsan, sa simpleng pagtingin o pagbibigay pansin, makikita mo kung gaano kalalim ang epekto mo sa kanilang mga puso at isipan. Habang dumarami ang mga sandaling punang pag-isip, pagninilay at damdamin, huwag kang matakot na yakapin ito. Ang koneksyon mo sa ibang tao ay higit pa sa mga bagay na sinasabi o ginagawa, ito ay mga hiblang bumubuo sa mas malawak na larawan ng iyong pagkatao at ang papel mong ginagampanan sa mundo. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman na tila may humihila sa iyo para magmuni-muni tungkol sa mga koneksyon mong emosyonal at espiritual. Sa mga alaala, sa mga taong mahalaga, sa mga salitang hindi pa nasasabi, lahat ng ito ay maaaring bumalik sa iyong isipan at puso ngayon. Hayaan mong maghatid ito ng kaliwanagan, at huwag matakot na harapin ang mga damdaming matagal nang natago. Ngayon din ay tila mas mararamdaman mo ang pagnanasa na maging mas magaan ang damdamin at kilos. May paanyaya ang enerhiya ng araw na ito na maging mas masaya, mas malikhain, at mas handang tumawa. Yakapin ang kagaanan ng loob at hayaang mangibabaw ang iyong malikhaing enerhiya. Ang mga gawaing nagbibigay kasiyahan, gaya ng pagsayaw, pagsusulat, pagguhit, o simpleng paglalakad sa ilalim ng araw, ay maaaring magdulot ng kakaibang inspirasyon at kasiyahan. Ang pagiging mapaglaro, masayahin, at bukas sa kakaiba ay hindi nangangahulugang kalimutan ang lalim na taglay mo, bagkus, ito ang magbibigay balanse sa iyong malalim na damdamin. Ipinapaalala ng araw na ito na ang lakas at lalim mo ay mas nakakatulong kapag hinaluan ng pagkamalikhain, saya, at pagtitiwala sa sarili. Para sa mas masusing gabay, bigyang pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na madalas mong isinasantabi, ang emosyonal mong kalusugan, ang iyong personal na relasyon, at ang iyong ugnayan sa iyong sarili. Alalahanin mong ang tunay na lakas ay nakasalalay sa kakayahan mong kilalanin ang iyong mga damdamin, tanggapin ang mga ito, at gamitin bilang inspirasyon sa paggawa ng tama para sa iyong sarili at sa iba. Kung sa nakalipas na mga araw ay nakaramdam ka ng pagod o pagkalito, ngayon ay magandang panahon para irealin ang sarili sa iyong tunay na layunin at damdamin. Gamitin ang oras na ito upang mas pagtuunan ang sarili mong kabuuan, hindi lamang ang panlabas kundi higit sa lahat, ang panloob. Ang mga masuswerteng kulay mo ngayon ay kahel at ginto. Ang kahel ay kumakatawan sa sigla, pagkamalikhain, at kasiyahan, samantalang ang ginto ay sumasagisag sa karunungan, kasaganaan, at inner power. Ang masuswerteng numero mo ay 7, 11, at 22. Gamitin mo ang mga bilang na ito bilang inspirasyon sa paggawa ng desisyon, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pagpaplano, komunikasyon, o malalaking hakbang sa personal mong buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagtulong sa isang tao na nangangailangan, kahit sa simpleng paraan, maaaring ito ay sa pagbibigay ng payo, oras, o simpleng pagdamay. Magsilbi itong paalala na ang kabutihang loob ay isang anyo ng kapangyarihan na hindi matutumbasan ng anumang bagay. Sa pagtatapos ng araw, dalhin mo ang lahat ng karanasang naranasan mo bilang isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Tandaan mong ang iyong katahimikan ay may tinig, ang iyong kabaitan ay may lakas, at ang iyong damdamin ay may saysay. Ang araw na ito ay hindi lamang isa sa mga karaniwang araw, ito ay isang paalala ng iyong kakayahang magmahal, umunawa, at umangat sa kabila ng katahimikan. Magtiwala sa iyong sarili, Scorpio, dahil ang iyong paglalakbay ay sagrado, masalimuot, at puno ng kahulugan. Sa huli, laging alalahanin, hindi mo kailangang maging maingay para marinig, hindi mo kailangang lumaban para makita, at hindi mo kailangang magsalita para maunawaan. Ang iyong presensya, kapag tapat, ay sapat na para baguhin ang mundo ng isang tao, at marahil, ang sarili mong mundo rin. Tuloy lang sa pagyakap sa katotohanan mo, sa damdamin mo, at sa katahimikan mong nagdadala ng liwanag. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Abril 25, 2025. Ngayong araw, sa ilalim ng masiglang enerhiya ng panahon, ikaw ay hinihimok na pansamantalang huminto at magnilay. Ang iyong likas na init at kabaitan ay tila isang liwanag na umaakit sa iba, lumilikha ng mga koneksyon na maaaring magdala ng aliw at inspirasyon. Sa bawat pakikipag-ugnayan mo ngayon, mahalagang pag-isipan kung paano ang iyong matapang na diwa ay humuhubog hindi lamang ng iyong mga iniisip, kundi pati na rin ng mga enerhiyang pumapalibot sa iyo. Ang paraan mo ng paglapit sa iba, kung paano ka nakikinig, umuunawa, at nagbibigay, ay may malalim na epekto hindi lamang sa kanila kundi sa iyo rin.
Sa bawat pakikipagpalitan ng salita at damdamin, may mga pintong bumubukas tungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo. Ang iyong pagkatao ay parang isang apoy na nagbibigay init sa sinumang malapit sa iyo. Hindi mo man ito laging namamalayan, ngunit sa iyong mga simpleng kilos ng kabutihan, nagkakaroon ng kagaanan ang loob ng mga taong humaharap sa kani-kanilang mga pagsubok. Kaya ngayong araw, gamitin mo ang pagkakataon upang hindi lamang magnilay kundi ipadama rin sa mga taong mahalaga sa iyo kung gaano mo sila pinahahalagahan. Maaaring isang simpleng mensahe ng pasasalamat o kaya'y isang taimtim na yakap ang maging daan upang maipadama mo ito. Sa paggawa mo nito, hindi lamang nila mararamdaman ang iyong pagmamalasakit, kundi mas lalong lalalim ang koneksyon nyo sa isa't isa. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, maaaring makaramdam ka ng isang matinding paghahangad para sa emosyonal na suporta. Hindi ito kahinaan, kundi isang paalala na tayong lahat ay nangangailangan ng koneksyon. Ang ganitong pakiramdam ay nagmumula sa malalim na bahagi ng iyong puso na nagnanais ng pagkaunawa, pagtanggap at pagkakaibigan. Yakapin mo ang pagnanasa na ito. Hayaan mong ipaalala nito sa iyo na may lakas sa pagiging totoo, sa pag-amin na tayo ay hindi palaging malakas, at na may halaga ang bawat sandaling tayo ay nagpapakumbaba upang humanap ng karamay. Kung dumating man ang mga sandaling may pangamba kang maramdaman, takot sa hindi tiyak, sa pagkabigo, o sa pagiging hindi sapat, huminga ka ng malalim. Itanong mo sa iyong sarili, ano ba talaga ang pinagmumula ng takot na ito? At kapag nasagot mo na ito, simulan mo itong yakapin bilang isang pagkakataon upang mas makilala mo ang iyong sarili. Sa bawat takot na nahaharap mo ng may tapang, unti-unti mong pinapalaya ang iyong sarili mula sa mga tanikala ng pag-aalinlangan. Tandaan mo, Sagittarius, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, ito ay ang kakayahang humakbang kahit natatakot ka. Ngayon, ang araw na ito ay may dalang napakalaking potensyal upang ikaw ay makaranas ng personal na pagbabago. Ang mga hamon na kahaharapin mo ay hindi basta hadlang, kundi mga guro na magtuturo sa iyo ng mahahalagang leksyon. Kapag sinikap mong harapin ang mga bagay na dati mong iniiwasan, may mga liwanag na magsisimulang umusbong sa landas mo. Maaari itong magdala ng mga bagong oportunidad na noon ay tila mailap. Ang mga tagpo na iyong mararanasan ngayon ay maaaring maging simula ng isang mas makabuluhang kabanata sa iyong buhay. Mahalaga ring bigyang pansin ang iyong mga iniisip at intensyon. Sa bawat desisyon at hakbang mo ngayong araw, itanong mo sa sarili mo kung ito ba ay nakaayon sa iyong tunay na nais, sa iyong panloob na tinig na matagal mo nang pinakikinggan. Sa pamamagitan ng pag-alin ng iyong damdamin, isipan, at kilos, mas magiging malinaw sa iyo ang direksyon na nararapat mong tahakin. At habang ginagawa mo ito, mararamdaman mo ang tila apoy na dumadaloy sa loob mo, isang enerhiya na nagbibigay ng lakas upang magpatuloy, upang bumangon, at upang magmahal. Ang masiglang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang makisangkot sa mga makabuluhang usapan, mga usapang hindi lamang basta palitan ng salita, kundi pagbabahagi ng kaluluwa. Ito ang mga sandali kung saan tunay kang mararamdaman, at sa parehong paraan, tunay mong mararamdaman ang iba. Sa ganitong uri ng ugnayan, nabubuo ang malalim na koneksyon na nagbibigay inspirasyon at ginhawa. Ngayong araw, maswerteng kulay mo ang kulay pula, isang kulay na sumisimbolo ng lakas, tapang, at determinasyon. Ito ay nagsasabi sa iyo na kaya mong lampasan ang anumang balakid basta't buo ang loob mo. Ang maswerteng numero para sa iyo ay 7, 12, at 23. Ang mga bilang na ito ay maaaring magpakita sa mga numero ng oras, sa mga address, o maging sa mga pagkakataon, mga paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagtulong sa isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan ng pag-unawa. Sa iyong pag-abot ng kamay sa kanila, ikaw ay magbubukas din ng pinto para sa sariling pagpapagaling. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng panahon ang iyong sarili upang magmuni-muni. Ibalik mo sa puso mo ang lahat ng karanasang tumimo sa iyo ngayong araw, ang bawat damdaming bumulwak, ang bawat salitang binitiwan, at ang bawat ngiting iyong naibahagi. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay bilang isang nilalang na nagnanais ng kahulugan, ng koneksyon, at ng kapayapaan. Sagittarius, huwag mong kalimutang pahalagahan ang sarili mo. Sa kabila ng iyong kagustuhang magbigay at magmahal ng labis, tandaan mong karapat-dapat ka ring makatanggap ng pagmamahal at pag-aruga. Sa bawat hakbang mo patungo sa iyong mga pangarap, sa bawat takot na iyong hinaharap, sa bawat koneksyon na iyong binubuo, nariyan ang universo, nakikiisa sa iyo, sumusuporta sa iyong bawat pagsubok.
Hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala na ang tunay na lakas ay nasa loob mo na. Ang iyong katapangan, ang iyong puso, at ang iyong pag-asa ay sapat na upang magbigay liwanag hindi lamang sa sarili mong landas, kundi pati na rin sa mga taong umaasang may makakasalubong silang tulad mo. Magpatuloy ka sa paglalakbay. Magtiwala ka sa iyong sarili. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, nariyan ang kaginhawaan, ang kasagutan, at ang pag-ibig. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 25, 2025. Sa pag-greet mo sa araw na ito, isang paalala ang dumating upang maglaan ka ng ilang sandali upang pahalagahan ang kagandahan ng iyong paligid. Sa ilalim ng matamis na liwanag ng buwan, malalim na hinihikayat ka na magsama-sama kasama ang iba, at yakapin ang enerhiya ng pagkakaisa na tumutulong sa pagbuo ng matibay na koneksyon at pagkakasundo. Ang pagsasama-sama ng mga tao sa ganitong uri ng enerhiya ay isang napakamahalagang aspeto sa iyong buhay ngayon. Hindi lamang ito isang pagkakataon para makipag-ugnayan, kundi para rin makuha ang mga bagay na makapagpapalakas sa iyong espiritu at sa iyong sensibilities. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, siguraduhin mong itinutulak mo ang iyong sarili patungo sa mga karanasang magpapayaman sa iyong kaluluwa. Bawat bagay na iyong pinipili ay may layunin, kaya mag-ingat sa pagpili ng mga karanasan na makatutulong sa iyong paglago at pagpapalawak. Sa araw na ito, habang ang buwan ay nananatili sa Aries, masasabing isang matinding enerhiya ang bumabalot sa iyo. Ang ganitong posisyon ng buwan ay may kakayahang magbigay sa iyo ng lakas at sigla upang magsimula ng mga bagong bagay, gawin ang mga hakbang na matagal mo nang tinatangka ngunit natatakot gawin. Ang impluwensya ng buwan ay nag-udyok sa iyong ambisyon na lumabas at magpamalas ng lakas upang makamit ang mga bagay na nais mo. Sa pagkakataong ito, gamitin mo ang enerhiya ng apoy na ito para magtulungan ka at ang iyong mga pangarap. Magiging malinaw ang iyong mga layunin at magiging puno ka ng tiwala upang sundan ang mga ito ng walang alinlangan. Kung may mga plano kang matagal nang nais simulan, ngayon na ang tamang panahon upang magsimula ng mga hakbang na magdadala sa iyo ng tagumpay. Ngunit, sa kabila ng mga positibong energies na hatid ng araw na ito, may isang mahalagang aspeto na dapat mo ring pag-isipan, ang pagpapatawad sa sarili at ang pagbitaw sa mga nakaraan. Kung may mga sugat na dala-dala mo mula sa nakaraan, maaaring ang mga ito ay nagpapabigat sa iyong puso. Ang mga hindi malulunasan na hinagpis at galit ay nagsisilbing mga pader na humaharang sa iyong tunay na kaligayahan at kapayapaan. Kaya ngayon, itapon mo na ang mga pasanin na iyon, ang mga emosyon na hindi na nagdadala ng kabutihan sa iyong buhay. Huwag mong hayaang ang mga sakit ng nakaraan ay maging sagabal sa iyong magandang bukas. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang linisin ang iyong emosyonal na espasyo at magbigay daan para sa mga bagong posibilidad at oportunidad na makakapagbigay halaga sa iyong mga pangarap. Sa pagbitaw mo sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong paglago, malaya mong mapapalitan ang mga iyon ng mga karanasang magbibigay sa iyo ng mas malalim na pananaw at kasiyahan sa buhay. Isipin mo rin kung paano ka kumikilos at nagpapasya base sa iyong paghahanap ng kaginhawahan. Minsan, ang pinakasimpleng mga bagay ay siyang may pinakamalaking epekto sa ating kalagayan. Ang mga maliliit na detalye ng buhay, tulad ng iyong tahanan, ang mga oras ng pahinga, at ang mga simpleng kasiyahan na hatid ng araw, ang siyang magbibigay sa iyo ng tibay upang magpatuloy sa iyong mga pagsubok. Sa iyong pananaw, mahalaga ang pagiging stable at maayos ang iyong kapaligiran upang maging mas maligaya ka sa iyong kaisipan. Ang pagkakaroon ng balanse sa iyong buhay ay magbibigay sa iyo ng higit na kalayaan upang mag-focus sa iyong mga ambisyon, at ang pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay ay magsisilbing sandigan sa mga matatayog mong pangarap. Kung natutunan mong magbigay halaga sa mga simpleng bagay sa iyong paligid, mas madali mong makakamtan ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Huwag mong baliwalain ang mga maliliit na bagay sa iyong buhay. Ito ang magsisilbing lakas upang magpatuloy ka sa iyong paglalakbay. Habang ang araw ay umuusad, tandaan na ang iyong pananaw at pagdedesisyon ay may malaking epekto sa iyong kapaligiran. Kung magpupursige ka sa mga bagay na magdadala sa iyo ng kasiyahan, ikaw ay hindi lamang magiging matagumpay, kundi magiging inspirasyon ka rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang bawat positibong hakbang na gagawin mo ay magsisilbing ilaw sa daraanan ng mga tao sa iyong paligid. Sa bawat magandang desisyon na gagawin mo, mas madali mong makikita ang mga posibilidad ng tagumpay at kaligayahan sa iyong buhay.
At ang mga magagandang desisyong ito ay hindi lamang makikinabang ang iyong sarili, kundi magbibigay din ng positibong epekto sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong komunidad. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay asul. Ang asul ay isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kalinawan, at positibong enerhiya. Kapag isinusuong mo ang kulay na ito, nagiging mas madali para sa iyo na ma-access ang iyong inner calm at magpatuloy na maging maligaya. Ang maswerteng numero mo naman ay 1, 3, at 6. Ang numerong 1 ay nagdadala ng lakas ng pagkakaroon ng liderato, ang 3 ay nagsasaad ng creative energy, at ang 6 ay nauugnay sa kabutihan at harmony sa pamilya at komunidad. Ang mga numerong ito ay nagsasabi sa iyo na ngayon ang tamang oras upang maging leader sa iyong buhay at sa iyong mga pangarap. Para sa maswerteng gawain, magandang maglaan ng oras upang mag-organize o maglinis ng iyong trabaho o tahanan. Ito ay hindi lamang magbibigay daan sa isang malinis na espasyo, kundi magsisilbing simbolo rin ng iyong mga pagpapasyang magpatuloy sa buhay ng mas malinaw at mas maayos. Sa pagtatapos ng araw, magsalamin ka sa mga hakbang na ginawa mo at sa mga desisyong iyong napili. Kung ngayon ay natutunan mong bitawan ang mga pasanin ng nakaraan, nakahanda ka nang tanggapin ang bagong mga oportunidad na darating sa iyong buhay. Huwag matakot magbago at magpatuloy, sapagkat ikaw ay patuloy na lumalago at natututo. Ang buhay ay isang paglalakbay ng mga hakbang, huwag mong gawing mabigat ang mga hakbang na iyon dahil sa mga bagay na hindi na makikinabang sa iyo. Ngayong araw, bitawan mo ang mga bagay na hindi na kailangan at tanggapin mo ang mas magaan na pakiramdam. Kung tapat ka sa iyong sarili at sa iyong layunin, walang makakapigil sa iyo upang makarating sa iyong mga pangarap. Tumatakbo ang oras at bawat sandali ay may mahalagang layunin para sa iyong pagpapalago. Pagtuunan mo ang mga bagay na talagang makakatulong sa iyong pag-unlad at magtiwala na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo sa mas magaan at mas masaya na bukas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Abril 25, 2025. Sa pagdapo ng araw sa silangan ngayong araw, Aquarius, maaaring madama mong nag-aalab ang iyong likas na pagnanasa para sa kalayaan at pakikipagsapalaran. Ang enerhiya ng araw na ito ay puno ng posibilidad at imbitasyon upang magsimula ng isang bagong kabanata. Habang ang mga tanawin ng iyong mundo ay masigla at puno ng mga maliliit na kababalaghan, binibigyan ka ng pagkakataon na maging mas mapagpasalamat sa mga simpleng bagay na madalas hindi mo pinapansin. Ito ay isang araw upang buksan ang iyong mga mata at puso sa mga magagandang bagay na makikita mo sa iyong paligid. Maaaring sa mga simpleng sandali, matutunan mong mas mapansin ang mga kabighanian ng buhay na madalas ay nauurong sa likod ng mga pang-araw-araw na gawain. Habang binabaybay mo ang araw, maaaring mapansin mo ang isang tiyak na enerhiya na nagmumula sa iyong mga plano at desisyon. Sa tulong ng enerhiya ng araw na ito, pinapalakas ang iyong mga instinct at ang iyong kakayahang magtiwala sa iyong sarili, lalo na sa mga pagkakataong kailangan mong magdesisyon ng mabilis at walang alinlangan. Kasama ang mga hakbang na ito, muling-muling ipakita sa iyong sarili ang iyong lakas at kapasidad upang magtakda ng direksyon sa iyong buhay. Sa mga oras na iniisip mong magbigay ng pag-aalinlangan sa sarili, tandaan mo na ang lakas ng iyong sarili at tiwala ang magdadala sa iyo sa landas ng tagumpay. Ngunit dahil sa lakas ng enerhiya mula sa buwan, mag-ingat sa mga hindi pagkakaintindihan o alitan na maaaring sumik sa iyong pamilya. Maaaring magdulot ng tensyon ang mga usapan, kaya't kinakailangan na mag-ingat sa iyong mga salita at maging maingat sa bawat desisyon at hakbang na gagawin mo sa mga personal na relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok na maaaring magdulot ng alitan, subukan mong maglaan ng espasyo para sa kapayapaan at unawaan. Iwasan ang malalalim na pagtatalo at mag-focus sa pagtanggap at pagpapatawad upang magbigay daan sa kalinawan at katahimikan sa inyong samahan. Kung ikaw ay magiging matulungin sa mga maliliit na pag-aalala ng mga mahal mo sa buhay, makikita mo na ang pagkakaroon ng balansing relasyon ay magdudulot ng kagalakan at pagmumuni sa mga hinaharap na hakbang. Sa araw na ito, patuloy mong yakapin ang iyong kahalagahan at ang iyong natatanging kakayahan upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang iyong pananaw sa buhay ay isang yaman na maaari mong gamitin upang gabayan ang iba sa kanilang mga sariling landas. Maging bukas ka sa pagpapahayag ng iyong ideya at ang iyong pagkakakilanlan, dahil hindi mo alam kung paano ito makakapagbigay liwanag sa iba.
Sa ganitong paraan, may papakita mo sa buong mundo ang iyong halaga bilang isang individual, at higit sa lahat, bilang isang tao na may malalim na pangunawa sa buhay at sa iyong paligid. Mahalaga sa araw na ito na maglaan ka ng oras upang magpahinga at mag-isip tungkol sa iyong mga layunin at mga aspeto ng buhay na nais mong pagtutukan. Ang mga pagninilay na ito ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pag-unawa at direksyon na magagamit mo sa iyong mga susunod na hakbang. Sa aspeto ng relasyon, magsilbing gabay ang iyong kalmado at maligaya na disposisyon upang makalikha ng mas matibay na koneksyon sa mga tao na may malasakit sa iyo. Sa iyong trabaho, pagtuunan ng pansin ang iyong mga plano para sa hinaharap at mag-set ng mga layunin na magdadala ng pagbabago sa iyong buhay. Sa kalusugan, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pisikal at emosyonal na balanse upang magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang na makakatulong sa iyong personal na paglago. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay ang kulay kahel, ang kulay ng kasiglahan, sigla at pakiramdam ng kagalakan. Sa bawat pagkakataon na makikita mo ang kulay na ito, makakaramdam ka ng bagong lakas at inspirasyon. Ito ay magsisilbing gabay upang magpatuloy ka sa paggawa ng mga positibong desisyon sa iyong buhay. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayong araw ay 3, 7, at 12, mga bilang na may kaugnayan sa pagpapalawak ng mga oportunidad at mga hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang pag-aalaga sa iyong katawan at isipan. Subukan ang meditasyon o pagninilay, o kaya'y maglaan ng oras upang magbasa ng mga akdang magbibigay sa iyo ng higit pang pananaw sa iyong buhay. Ang isang mahalagang payo para sa iyo ngayon ay maglaan ng espasyo para sa mga bagay na magdudulot sa iyo ng kaligayahan at kasiyahan. Maglaan ka ng oras para sa iyong sarili at huwag palampasin ang mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag kalimutan na ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang magpasalamat sa mga biyaya na dumarating sa iyong buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, tandaan na ang bawat hakbang ay patungo sa mas malaking layunin. Kung ang iyong mga hangarin ay magpapatuloy na may pananampalataya, tiwala, at pasensya, makikita mo na ang lahat ng iyong mga pangarap ay maaaring magkatotoo. Habang nagtatapos ang araw na ito, maglaan ng oras upang magpahinga at magsalamin sa lahat ng iyong mga karanasan. Ang mga hakbang na ginawa mo ngayon ay hindi lamang mga ordinaryong hakbang, ang bawat isa sa mga ito ay nagdadala ng mas malaking layunin at mensahe. Magpasalamat sa bawat hakbang na iyong tinahak at hayaan mong magsilbing gabay ito sa iyong mga susunod na hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Magtiwala na ang mga bagay ay magaganap ayon sa plano, at anumang hirap na nararanasan mo ngayon ay magdudulot ng paglago at pagbabago na makikinabang ka sa hinaharap. Tanggapin ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, at tanggapin ang bawat pagkakataon upang magbago at magtagumpay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 25, 2025. Ngayong araw, habang unti-unting binubuksan ng Biyernes ang mga pinto ng enerhiya, makikita mong puno ng kasiyahan at sigla ang mundo sa paligid mo. Sa ilalim ng impluwensya ng buwan sa Aries, bumabalot ang hangarin at ambisyon sa hangin, at naglalagablab ang iyong kagustuhang makilala at mapansin. Ang ganitong uri ng enerhiya ay may dalang kakaibang saya at kakayahan na magpasigla sa iyo, ngunit hindi rin maiiwasan na magdala ito ng ilang hamon. Ang pagkakaroon ng pagkilala ay parang dalawang talim ng espada. Bagamat nagbibigay ito ng lakas at sigla sa iyong mga pangarap, kailangan mong maging maingat upang hindi maligaw mula sa iyong tunay na layunin, at hindi magpadala sa mga ilusyon na maaaring magtulak sa iyo palayo sa iyong tunay na sarili. Habang tinatahak mo ang iyong landas ngayon, maglaan ng oras upang magmuni-muni sa mga iniisip at nararamdaman mo. Ang bawat hangarin na itinatag mo ngayon ay parang isang pabilog na alon sa kosmikong lawa na nakakaapekto hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Ang pagiging maingat sa iyong mga iniisip at desisyon ay magdadala sa iyo ng malinaw na pananaw na magsisilbing gabay para sa mga hakbang na magpapalalim sa iyong koneksyon sa iyong mas malalim na nais. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, maglaan ng sandali upang timbangin kung ito ba ay nakakatulong sa iyong personal na pag-unlad o isang hakbang patungo sa pagpapabuti ng iyong mga relasyon at layunin sa buhay. Sa araw na ito, mararamdaman mo ang kakaibang magic ng paghanga at pagkamangha na mag-uudyok sa iyo na lampasan ang mga hamon na tila napakabigat at mahirap noong nakaraan.
pagkakaroon ng lakas ng loob, pati na rin ng matalim na intuwisyon at malikhaing pananaw, ikaw ay handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang iyong kakayahang makita ang mga posibilidad sa kabila ng mga pagsubok ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Sa tuwing ikaw ay nahaharap sa mga pagsubok, magtiwala sa iyong kakayahan na gawing mga oportunidad ang mga hamon para sa iyong personal na paglago at mas malalim na koneksyon sa ibang tao. Ang iyong likas na talino sa pagharap sa mga pagsubok ay magbibigay sa iyo ng lakas na magpatuloy at makikita mong ikaw ay patuloy na umuunlad at lumalago. Sa paghahangad mo ng pagkilala at pag-abot ng iyong mga pangarap, huwag kalimutan na balansihin ang iyong pagnanais ng tagumpay sa isang malalim na pagpapahalaga sa kabighanian at pagkamangha sa mga posibilidad na nakapaligid sa iyo. Ang universo ay tahimik na binubulong ang mga lihim nito, nag-aanyaya sa iyo na makinig at magharmonya sa iyong mga ambisyon. May mga pagkakataon na ang unti-unting pag-usbong ng mga ideya at pangarap ay darating sa pinakasimpleng paraan, kaya't maging handa na makita ang mga oportunidad sa bawat sulok. Habang ikaw ay patuloy na lumalapit sa iyong mga pangarap, bigyan ng pagkakataon ang iyong sarili na magpahinga at tanggapin ang mga simpleng biyaya ng buhay. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon na magpakumbaba, magpasalamat, at magtiwala sa mas mataas na layunin ng iyong paglalakbay. Ngayon, ang buhay mo ay parang isang kanbas na puno ng posibilidad, isang pagkakataon upang ilarawan ang iyong mga pangarap at ipahayag ang iyong pinakamatibay na layunin. Magkaroon ng pananampalataya na ang iyong landas ay patungo sa mas maliwanag na bukas. Huwag matakot na baguhin ang iyong pananaw at tanggapin ang bawat hakbang na dumarating sa iyong buhay. Ang mga hamon ay hindi mga balakid, kundi mga pagkakataon na magbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at karanasan. Ito ang araw na ipagdiwang ang iyong pagkatao at ang kakayahan mong magbago, magtagumpay, at maging mas bukas sa mas magagandang posibilidad. Sa mga susunod na hakbang na gagawin mo, tandaan na ang iyong pinakamahalagang elemento sa araw na ito ay ang iyong sarili, ang pagpapahalaga sa iyong natatanging kakayahan, mga pangarap, at ang kakayahan mong mag-ambag sa ibang tao. Sa mga magkasunod na hakbang, tandaan na ang tunay na pagkilala ay hindi nagmumula sa mga tao sa paligid mo, kundi sa iyong sariling pananaw at pagpapahalaga sa sarili. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa sarili at magbigay ng pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay asul, na nagdadala ng kapayapaan at kalinawan. Ang maswerteng numero naman ay 6 at 3, kaya't mag-ingat sa mga numerong ito sa anumang uri ng desisyon. Ang maswerteng gawain ay ang paggawa ng mga desisyon na tumutok sa iyong mga pangarap at mas malalim na layunin. Maari ka ring maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga ugnayan sa iba, magtulungan at magsanib puwersa upang magtagumpay sa mga layunin. Sa pagtatapos ng araw, bigyan ng pansin ang iyong kalusugan at kapakanan. Huwag hayaang ang hangarin mong magtagumpay ay magdala ng labis na pagkapagod. Ang pagiging masaya at kontento sa iyong sarili ang tunay na sukatan ng tagumpay. Naway magkaroon ka ng makulay at matagumpay na araw, puno ng mga hakbang patungo sa mas maganda at mas matagumpay na bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.